Tori, Toray, more. More. Dumadagandong ang loob ng malawak na stadium, na pag-aari rin ng mga Rodriguez, dahil sa walang tigil na sigawan ng mga fans ni Tori Herrera, na kasalukuyang naroon para sa kanyang homecoming concert. Anak si Tori ng kilalang singer-actress na si Marigold Herrera, at ng kilalang matini idol, noong kapanahunan nito na si Christopher De Silva. Nagsimula ang karera niya bilang si Tori Herrera, isa sa pinakamaningning na singer-actress ngayon sa bansa, noong siya ay nasa edad 17 pa lamang. Marami ang nagduda sa kakayahan niya noong una, at ang sabi pa, ay kaya lang naman daw siya mabilis na nakilala, ay dahil sa impluwensya ng mga magulang niya. She was privileged and a nepo baby, sabi pa. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, ay napatunayan niyang hindi siya sumikat, dahil siya si Tori Herrera, anak ng kilalang singer-actress na si Marigold Herrera, kundi dahil talagang may ibubuga siya. Sa katunayan, ay 1 linggo pa lang ang nakakaraan, simula nang makabalik siya mula sa kanyang anniversary world tour, na pinamagatang The Other Side. Pawisan at hinihingal na itinaas ni Tori ang kanyang kaliwang kamay, habang ang kabila naman ay hawak ang microphone, na regalo sa kanya ng isang fan noong nakaraan niyang birthday. Thank you, guys. May ngiti sa mga loving anya sa mga fans, na mas lalo pang nag-ingay. You, guys, are awesome, I know, kamakaway sa isang bahagi ng stadium na sabi niya, habang naghahabol ng kanyang hininga. I love you, Tori, sigaw ng isang babaeng fan. Nag-flying kiss si Tori sa babae, na tinugon naman ng lahat ng malakas na hiyawan. Para tuloy nililindol ang loob ng stadium, dahil sa sigawan at padyak ng mga fans. I love you, too. Sagot ni Moon, sabay tingin sa isang camera. At sa ating team bahay dyan, I love you too, guys. Turan niya sabay hawi ng ilang hibla ng buhok, na bumagsak sa kanyang mukha, bago muling nag-flying kiss. Humakbang siya patungo sa gilid ng stage, para abutin ang bote ng tubig na inaabot sa kanya ng isang staff. Thank you, aniya rito bago binuksan ang plastic na bote at uminom ng tubig. Pinunasan niya ng likod ng palad ang gilid ng kanyang mga lobby, bago ibinalik ang takip ng bote, at nilapag iyon sa isang tabi. You, guys, want more? Tanong ni Tori sa kanyang mga fans, nang muli niyang ibinaling sa mga ito ang kanyang atensyon. More. Halos sabay-sabay na sigaw ng lahat bilang sagot. Napangiti si Tori, sabay senadoryos sa isang staff, na kanina pa nakaabang. Kaagad itong naglakad palapit sa kanya, at inabot ang gitarang hawak. Thank you, aniya sa staff, bago muling ibinalik ang pansin sa mga fans. I know, this one is not included in The Other Side album. Though, I wrote this days ago, and I just feel like, I wanted to share it with all of you right now. Patuloy niya habang nakayuko, at abala ang mga daliri, sa mabagal na pagkalabit sa string ng hawak na gitara. Natahimik ang lahat. Dama kasi nilang parang bumigat ang hangin sa paligid, dahil sa biglaang pagbabago ng mood ni Tori. Ang kaninang masaya, at malapad na ngiti ay biglang nabura. Bigla ring nawala ang kislap sa kanyang mga mata, nang muli siyang magangat ng paningin. Ito ang isa sa naging dahilan, kung bakit mabilis na nakilala si Tori. She was able to swiftly shift her mood, based on the song that she sings. Para po ito sa mga nagmahal, nasaktan, pinilit mag-move on, pero pilit pa ring ginugulo ng mga alaala. May tipid ng ngiti sa mga lobby na aniya sa lahat, bago yumuko, at nagsimulang kalabitin ang hawak na gitara. Lost, yan ang title ng kantang ito. Dugtong pa niya, tumikim pa muna si Tori, na tila ba sa pamamagitan yun, ay mawawala ang bars sa kanyang lalamunan. Tipid siyang ngumiti sa camera, na nakatutok sa kanya, nang muli siyang magangat ng paningin, bago niya ibinaling ang pansin sa kanyang mga fans, na mabining ikinakaway ang mga kamay, habang hawak ang mga cellphone nila, na nakabukas ang flashlights. Ipinikit ni Tori ang kanyang mga mata, habang dinadama ng kanyang puso, ang bawat letrang lumalabas sa bibig niya. Patuloy siya sa pagkalabit sa gitara habang kumanta, bago muling yumuko. And now, I lost you. Pagtatapos niya sa kanta, kasabay ng pasimpleng pagpahid sa isang butil ng luhang, tuluyan ng nakatakas sa kanyang mga mata.
Mabilis siyang tumayo, at kumaway sa lahat para magpaalam. Hindi niya namalayang napaluhan na pala siya. I think that's all for tonight, guys. Paalam niya sa lahat, bago mabilis na tumalikod. Nagmamadaling naglalakad si Tori patungo sa backstage. Kaagad din niyang inabot sa isang staff ang dala niyang gitara, bago hinubad ang suot na blazer, at itinira na lamang ang itim na tube blouse. That was great, Tori. Puri ni Ember. Pagkatapos siya nitong salubungin sa backstage, you did I wanna go home, Ember, putol niya sa iba pang sasabihin ng kanyang manager. Maang na napatingin naman si Ember kay Tori. Magkasunod silang naglalakad patungo sa dressing room ng huli. Naghihintay na roon ang official makeup artist, na siyang magtatanggal ng makukulay na pintura sa mukha ni Tori. What? Hindi makapaniwalang bulalas ni Ember. Pero pupunta pa tayo sa after party mo. I'm not in the mood, Ember. All I wanna do right now is to lie on my bed, so just please. No, you can't do that, Tori. Puno ng pagtutol sa boses na tura ni Ember, na nagsimula na namang makulat ang imaginary bangs, dahil sa sinabi ng kanyang alaga. Nandoon ang heads ng Crystal Music, nakalimutan mo na ba? Paalala niya kay Tori, na tila walang anumang pumasok sa dressing room, pagkatapos silang ipagbukas ng pinto, ng isa sa 6 na personal security guard, na kinuha ni Sid para sa babae. Umupo si Tori sa monoblock chair, na naroon sa harapan ng salamin. Hinubad niya ang suot na hikaw, pati na rin ang iba pang accessories na ipinasuot sa kanya ng stylist niya kanina. I'm not going anywhere, Ember. I'm tired. Walang emosyong tura ni Tori, habang tinutulungan ang makeup artist, sa pagtanggal ng makeup niya. Pero, please, let's talk again next time. I really can't go right now, Ember. Sisigot pa sana si Ember, nang biglang bumukas ang pinto ng dressing room, at mula roon ay bumungad ang nakangiting anyo ni Sid. Hi, sweetheart, masiglang bati ni Sid kay Tori, bago palihim na tinanguan si Ember, na napabuntong hininga na lamang. You did great tonight, ha? Puri niya sa babae, bago inabot dito ang hawak na bulaklak. Sinenyasan naman ni Tori ang PA niyang si Jessa, na kunin ang bulaklak. Mabilis na nabura ang ngiti ni Sid, ngunit kaagad din siyang ngumiti ulit, nang magtama ang mga mata nila ni Tori sa salamin. Sigurado ka bang ayaw mong pumunta sa after party? Antad ni Sid kay Tori, habang nakatayo siya sa likod nito. Nagkibit ng kanyang mga balikat si Tori. I wanna go home, Sid, and that's final. Aniya sa lalaki. And besides, maaga pa ang flight ko bukas papunta sa Guimaras, kaya gusto ko nang magpahinga. Dugtong pa niyang itinuon na ang pansin sa hawak na cellphone. Napabuntong hininga na lang si Sid, dahil sa kanyang narinig. Okay, ihahatid na kita. Umiling si Tori. Don't bother, tanggi niya sa malamig na tinig. Alam kong kailangan ka sa party kaya. Mas importante ka, kaya ihahatid kita, sa ayaw at sa gusto mo. Seryoso ang anyo na sabi ni Sid. Sandaling natigilan si Tori, bago walang nagawa na napatango na lamang, bilang pagsang-ayon. Alright, welcome to San Lorenzo. Iyon ang mga letrang nakaukit sa nakaarkong sementong bato, na nakatayo sa bungad ng bayan ng San Lorenzo. Tori clicked her tongue, as she unconsciously clenched her hands on the black purse, that she was holding. Here we go for a month of vacation, Tori, aniya sa kanyang sarili. Pasado 10:00 na ng umaga, nang makarating si Tori sa airport ng Iloilo, kung saan nakaabang na sa kanya ang Uncle Anson, at mula roon, ay kaagad silang bumiyahe patungo sa Pantalan. Pagdating nila sa pier, na may biyaheng patungo sa Guimaras, ay kaagad din silang lamulan sa naghihintay na pump boat, na inupahan naman ng uncle niya. Payapa ang dagat, kaya maayos ang naging biyahe nila. Nang makarating naman sila sa daungan ng Jordan, ay naghihintay naman sa kanila si Uncle Mon, ang boyfriend ng uncle niya. Mabilis silang sumakay sa Montero na dala ni Uncle Mon. Sa unahan pamwesto ang uncle niya, samantalang si Tori ay sa backseat. Gusto niya munang umidlip, dahil medyo inaantok pa siya. Dahil sa pagod na gawa ng sunod-sunod na rehearsals, at world tour, ay kaagad siyang nakatulog. Hindi na niya namalayan ng magpanik ang uncle niya,
dahil nakatanggap ito ng tawag, na may sunog daw malapit sa ancestral house nila. Hindi na namalayan ni Tori, kung gaano siya katagal na nakatulog. Nagising na lamang siya, nang maramdaman niya ang init, na tumatagos sa salaming bintana ng sasakyan. Pupungas-pangas na tumingin siya sa paligid, nang mapansin niyang nakatigil na ang sasakyan nila. Nagtatakang kinuha niya ang cellphone, sa clutch bag na nakapatong sa upuan, at tinawagan ang uncle niya. Nakailang ring pa muna bago may sumagot sa kabilang linya. Uncle, hindi na niya natapos ang sasabihin, nang biglang magsalita ang tiyuhin niya. Stay inside the car, Tori, kaagad na tura ni Uncle Anson. Babalikan ka namin dyan. Kumunot ang noo ni Tori. Nahimigan niya kasi ang panik sa tinig nito. Why? What happened? Tanong niya. May sunog malapit sa bahay, kaya dyan ka muna. Masyadong mausok dito. Hindi na nakasagot si Tori, nang biglang maputol ang tawag, kaya ibinaba na lamang niya ang hawak ng cellphone. Tumingin siya sa labas, at saka lang din niya napansin, na malapit lang pala sa ancestral house nila ang kinapaparadahan ng sasakyan. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya, ang makapal na usok na nagmumula sa unahan. Marami ring tao na manumanong inaapula ang apoy, dahil hindi pa yata dumadating ang bumbero. And right on cue, biglang narinig ni Tori ang sirena ng paparating na fire truck. Parang pelikula, usual niya, habang nakasunod ang mga mata sa dumaang fire truck. Late din ang dating ng rescue team, dugtong niyang, natuon ang pansin sa lalaking nakalambitin sa likod ng fire truck. Nakasuot ng uniform ng pangbumbero ang lalaki, pero hindi maikakailang magandang lalaki ito, kung pagbabasehan niya ang tindig nitong, tiyak niyang maraming dadaiging modelo, at artista. Bahagyang napangiti si Tori. Looks like my stay here is going to be fun. Usual niya, bago muling bumalik sa pagkakahiga, sa mahabang upuan ng Montero. Pagkatapos niyang itapat sa kanya ang maliit na portable electric fan. Mabilis na hinayla ng antok si Tori, at nang muli siyang nagising, ay kaagad siyang sumilip sa salaming bintana. Iilan na lamang ang mga taong nakikita niyang nakatayo, sa gilid ng kalsada. Wala na rin ang makapal na usok, palatandaang naapula na ng mga bumbero ang apoy. And speaking of which, nasaan na kaya ang bummerong nakita niya kanina? Natatanaw niya sa unahan ng fire truck, pero wala siyang makitang kahit na isang bumbero roon. Naputol lamang sa pag-usyuso si Tori, nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya ang screen, ay kaagad siyang napangiti, nang makita ang pangalan ni Everett. Mabilis niyang dinampot ang maliit na aparato, bago siya nagpasyang lumabas ng sasakyan. Gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin kaya binuksan niya ang pinto ng Montero Sport, pagkatapos sagutin ang tawag ni Everett. Hey, so how was your flight? Kaagad na bungad ni Everett kay Tori, nang marinig nito ang boses niya. Mayroon silang collaboration project ni Everett, na ilang buwan din nilang tinrabaho, bago ang world tour niya, kaya naging malapit na sila ng lalaki, bukod pa sa katotohanang nanliligaw din sa kanya si Everett. Okay naman, masigla ang tinig na sagot niya, habang ang mga mata ay nasa suot niyang sapatos. Nakaapak kasi siya ng hinog na mangga, eksaktong pagbaba niya ng sasakyan. Mukha namang magugustuhan ko rito. And besides, dati na rin naman akong nakapunta rito noong ba. Hindi na natapos ni Tori ang kanyang sasabihin, nang bigla siyang bumangga, habang siya ay umaatras sa kung sino mang nasa kanyang likuran. Ay, gulat na sigaw ni Tori, kasabay ng paghila ng nakabangga niya sa kanyang kamay, para hindi siya tuluyang bumagsak sa matigas na kalsada, kasunod ng pagpulupot ng isang braso nito sa biwang niya. Hey! Ani naman ng malamig, at puno ng otoridad na boses. Bakas din sa tinig nito, ang bahagyang pagkairita na ikinataas ng kilay ni Tori. Excuse me, talagang ito pa ang may ganang menace. Keep your hands off me. Senggal ni Tori sa lalaki, na kaagad din naman siyang binitawan. Kung hindi lang maayos ang pagkakatayo niya, ay tiyak na pupulutin siya sa lupa. Buwisit na lalaking ito. Sok! Palatak ng lalaki, ngunit wala na rito ang atensyon ni Tori, kundi sa cellphone niyang bumagsak sa matigas na semento. Oh, no, usual ni Tori, sabay yuko, para damputin ang cellphone niyang bukod sa nabasag, ay nabasa rin ng tubig,
na nagmumula sa host na nabitawan yata ng lalaki, nang alalayan siya nito, para hindi siya bumagsak sa lupa. Wait, what? Mula sa hawak na cellphone, ay natitigil ang nagangat ng paningin si Tori. Dama ko ang mga mata niya sa lalaking, kunot noong nakatayo sa kanyang harapan. OMG like, oh, my freaking God. Tulala at awang ang mga lobby, na napatitig na lamang si Tori sa kaharap na lalaki. It was him. Ang lalaking nakita niya kanina, na nakalambitin sa likod ng fire truck. Tori. Parehong naagaw ang atensyon ni Tori, at ng kaharap niyang lalaki, nang marinig nila ang boses ng uncle niya. Uncle, tura naman ni Tori, pagkatapos alisin ang mga mata sa lalaking, nakatayo pa rin sa harap niya, is everything okay now? Tanong niya rito, tumanggo ang uncle, sabay bilang ng pansin sa lalaking, abala naman na sa pag-aayos ng hose sa fire truck. Maraming salamat sa pagresponde ninyo, Taj. So Taj pala ang pangalan niya. For Pete's sake, Tori, can you please tell me, where you are right now? Automatic na nailayo ni Tori sa kanyang tainga, ang hawak niyang cellphone, nang marinig niya ang naghi-hysterical na boses ng uncle niya. Damang-dama niya sa tinig nito, ang pinipigilang galit, na may kasamang consummation, "Hi, uncle." Malakas ang boses na aniya, sa baklang napatili na lamang sa kabilang linya. You better answer me now. I'm just somewhere out here, uncle. Putol ni Tori. Sa iba pang sasabihin ng uncle niya, bago pa man tuluyang hamaba ang mga litanya nito, "Don't worry, Cinderella will be home before midnight," dugtong niya, sabay hagikap. Kasalukuyan siyang nasa gitna ng kalsada, sakay ng Toyota Corolla, na pag-aari ng uncle niya. Nagawa niya iyong ipuslit, habang nasa loob ito ng kwarto, kasama si Mon. 8:00 na ng gabi, at mukhang matutulog na naman ang uncle niya, na mainit ang ulo sa kanya. She has been in San Lorenzo for 3 days, at sa loob ng mga araw na lumipas, ay palaging nangungunsumi ang nakatatandang kapatid ng mami niya sa kanya. You better be, Victoria. Pagalit na sagot ng uncle niya sa kanya. Nai-imagine na kaagad niya, na si Mon na naman ang sasalo ng galit nito. Hindi tuloy napigilan ni Tori ang kanyang sarili, at napahagikak siya, na mas lalong ikinairita ng uncle niya, lalo't tinawag na siya nitong Victoria. Oh, my God, Victoria. Bulalas nito sa kabilang linya. Bakas sa tinig nito ang pinipigilang inis. You will surely be the death of me. Dugtong pa nito, bago tuluyang nawala sa kabilang linya. Kasalukuyang nakaupo sa stall, na nasa harapan ng bar counter sina Taj at Oxygen, nang sabay silang napalingon, sa entrance ng Drifting Mist, nang mapansin nila ang lihim na bulungan, ng mga nakapaligid sa kanila. Umangat ang kilay ni Taj, nang mamukhaan ang babaeng dahilan ng ingay, samantalang si Oxygen naman ay kaagad na napasipol. Mag-isa itong nakatayo sa pinto, habang ang mga mata ay abala sa pagtingin sa paligid. Kilala mo? Simpleng tanong ni Taj sa kaibigan, bago uminom ng beer mula boteng hawak niya. Napailing si Oxygen, nang marinig niya ang tanong na iyon ni Taj. Minsan ay nai-impossiblehan na talaga siya sa kaibigan niya. Hindi mo ba siya kilala? Balik tanong ni Oxygen kay Taj, na kaagad namang kumunat ang noo. Dapat ba nakilala ko siya? Umikot ang mga mata ni Oxygen, paitaas sabay ngisi. Man, get your phone, and look for the name. Tori Herrera, aniya sa kaibigan, bago mahinang tinapik ang balikat nito. Sa halip na sundin ang sinabi ng kaibigan, ay tahimik na lamang na pinagmasdan ni Taj ang babaeng. Tuluyan nang nakuha ang atensyon ng lahat ng naroon, sa loob ng Drifting Mist, ang pinakauna, at kilalang club bar sa bayan ng San Lorenzo. Come on, dude, sigaw ni Oxygen, na hindi niya namalayang wala na pala sa kanyang tabi, let's join them, dugtong nito, na nagsisimula na sa marahang pag-indek, habang dahan-daang naglalakad patungo sa dance floor. Attention everyone! Sabay-sabay na napalingon sa gawin ng stage ang lahat, nang marinig nila ang boses ni Carla, anak ng mayor ng bayan nila. Itinaas ni Carla ang hawak nitong baso, na may lamang alak, bago muling nagsalita. Alam naman nating lahat, na kasama natin dito ngayon, ang sikat na si Tori Herrera, right?
Tila iisa ang ulong muling napalingon, sa gawin ni Tori ang lahat ng naroon. Kiming ngumiti si Tori sa lahat, bago itinaas ang hawak na beer. Hi! Tipid na bati ni Tori sa lahat, na tinugon naman ng malakas na hiyawan. Hindi naman siguro masama, kung hihingi tayo ng libreng kanta sa kanya, right? Patuloy ni Carla. Sa tulong ng liwanag, na tumatama sa kinatatayuan ni Tori, ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Taj, ang sandaling pagkalukot ng mukha ng babae. Umangat ang kilay niya, dahil sa naging reaksyon nito, pero mas natuon ang pansin niya sa sinabi ni Carla. Out of curiosity, dinukot ni Taj ang kanyang cellphone, mula sa bulsa ng suot niyang pantalon. Binuksan niya Search Me app, at hinanahap doon ang pangalang Tori Herrera. Tori Herrera is a Filipino singer-songwriter, a performer, and an award-winning actress, at the age of 23. Herrera rose to her stardom, when she was awarded in a prestigious international award-giving body as one of the 100 most outstanding recording artists in Asia, a year after her debut in the music industry. She is also listed as one of the youngest and most influential celebrities and dubbed as the Infinite Star of Asia. Wow! Bulalas ni Taj, nang mabasa niya ang isang article, tungkol kay Tori Herrera. She's this huge, ha! Hindi makapaniwalang, muling ibinalik ni Taj ang kanyang paningin sa babaeng, kasalukuyan ang nasa gitna ng maliit na stage. Inabutan ito ng isang staff ng microphone, habang tipid ang ngiting nakatingin sa mga taong nasa harapan nito. Salamat, nakangiting tura ni Tori, sa babaeng nagbigay sa kanya ng microphone, bago siya humarap sa babaeng, siyang dahilan kung bakit siya naroon sa gitna ng stage. May I? Diretso ang tingin na tanong ni Tori rito, yeah, sure. Sagot ni Carla, na pailalim na tiningnan si Tori, bago niya ibinalik ang pansin sa lahat ng naroon. Ladies and gentlemen, let's all welcome, Tori Herrera. Sumabog ang pinaghalong sigawan, at malakas na palakpakan sa paligid, lalo na nang marinig nila ang intro, ng isa sa mga sumikat na kanta ni Tori. Nakangiting lumingon si Tori sa gawin ng disc jockey. Cheers to you, Tori! Malakas na sigaw ni Oxygen, sabay taas ng hawak niyan baso, na may lamang alak. Mabilis namang dinampot ni Tori ang bote ng beer, na nilapag niya sa sahig kanina. Itinaas niya iyon sa harapan ng lahat, at inisang lagok ang natitirang laman. So, since we're already here, muling sabi ni Tori, nang pagkatapos niyang muling ailapag sa sahig ang hawak na bote. Let us all hit the night with a bang then. Isang malakas na palakpak, at hiyawan naman ang ibinigay ng lahat kay Tori. Bakas sa anyo ng lahat ang labis na tuwa. Napakaswerte nila ngayong gabi, dahil mararanasan nilang makantahan ng isang Tori Herrera. Come on, guys, nakatawang sabi ni Tori, nang mapansin niyang nakatunganga sa kanya ang lahat. I need some energy, so, please give me that vibe. Hinubad ni Tori ang suot na black leather jacket, na ipinatong niya sa suot niyang itim ding backless tank top, at hinagis iyon sa isang tabi. Ngunit kaagad siyang natigilan, nang makita ang lalaking nakasalo ng jacket niya. It was him, the monkey guy behind the fire truck. Napailing naman si Taj, sabay angat ng kamay na may hawak sa jacket, ng nagulat na babae. Ngumisi siya bago niya isinabot sa kanyang balikat ang hawak, sa kanya dinampot ang bote beer. Itinaas niya iyon sa babae. Come and get it, he muttered. Yeah, hiyaw ni Tori sa microphone, sabay taas ng isang kamay. That's more like it, dugtong niya, habang ang ulo ay nagsimula ng sumabay sa galaw, sa mabilis na tugtog. Patuloy na kanta ni Tori, pagkatapos niyang tanggalin ang microphone sa stand nito. Humakbang siya pababa ng stage, at naglakad patungo sa malawak na dance floor, kung saan nag-ipon-ipon ang costumers ng Drifting Mist. Tuloy-tuloy sa pagkanta si Tori, bago niya itinuro si Taj, na wala naman sa loob, na dinampot ang boteng nasa harapan nito, at inisang lagok ang natitirang laman. That's fire, Tori! Sigaw ni Oxygen, na ginatungan naman ng iba. Move me, baby! Sigaw naman ng isang babae, sabay abot kay Tori ng basong may lamang tequila. Mabilis na kinuha ni Tori ang baso, at ininom ang laman yon, thank you.
Sabi niya sabi babae, pagkatapos niyang ibalik rito ang baso. Cool, sigaw ng marami. Nagsimulang humakbang si Tori, palapit kay Taj, na nakatitig naman sa kanya. Nang tuluyan siyang makalapit sa lalaki, ay hinaplos niya ang mukha nito, bago tumalikod, sabay turo ng likod niya, kung saan nakalitaw ang koro ng tato. And I'll be your queen. So excite and move me, baby. So what is the infinite star doing in a country town, and in a place like this alone? Tanong ni Taj, nang maramdaman niya ang pag-upo ni Tori sa stool, na nasa kanyang tabi. Sa halip na sagutin ang tanong ni Taj, ay sinenyasan ni Tori ang bartender na nasa harapan nila. One margarita, please, turan niya rito, bago ibinaling ang pansin sa katabing lalaki. Inilahad niya ang palad, para kunin ang jacket niya, nakapatong sa balikat nito. Is that a compliment, or the other way around? Tanong naman niya rito. Umangat ang sulok ng mga labi ni Taj, nang marinig ang tanong ni Tori. Inikot niya ang kinauupo ang stool paarap, sa kanya ipinatong sa bar table ang siko. Itinukod niya ang kamay sa kanyang mukha, bago niya matamang pinagmasdan ang babae. It depends on how you may take it, turan niya, na bahagyang tumiim ang mga matang, nakatutok sa mukha ni Tori. Umikot ang mga mata ni Tori, sa kanya ibinaling ang pansin sa bartender. Kinuha niya mula rito, ang in-order niyang margarita. I'm not in the mood to argue or what so, aniya bago sumimsam ng ladies drink mula sa hawak na baso. I'll just take it as a compliment then, dugtong niya, pagkatapos ay lapag sa bar table, ang hawak na cocktail glass. Mahinang natawa si Taj, dahil sa naging sagot ni Tori. So, antag niya rito, pagkaraan ng ilang saglit. Nagkibit ng kanyang mga balikat si Tori bago sumagot. Well, I just wanna run away from all the pressure and I'm here in this place. Because I want a me time, aniyang ipinagdiinan pa ang salitang place, at me time. Wala nang kumibo sa pagitan nilang dalawa, hanggang si Taj na rin ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Taj Sebastian, aniya kay Tori, sabay lahad ng kanang kamay. Saglit namang tiningnan ni Tori sa kamay ni Taj, bago niya iyon tuluyang inabot. Victoria Herrera, pakilala rin niya, but Tori will do. Nang maglapat ang mga palad nila, ay sabay pa silang natigilan. Alam ni Taj, na hindi lang siya ang nakaramdam ng kakaibang init, na biglang nanyuli sa mga ugat nilang dalawa. Dahil sa pagkabigla, ay sabay pa silang bumitaw, at nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Samantala, ang lakas naman ng kabog ng dibdib ni Tori. Pakiramdam niya, ay sesabog ang dibdib niya, dahil sa bilis ng pintag ng puso niya. Bumilis din ang paghinga niya, kaya wala sa loob, na inangat niya ang basong may lamang alak, at dinala iyon sa bibig niya, saka dirdiretsong nilagok ang laman yun. Usual niya, nang gumuhit ang init sa kanyang lalamunan. Nang milapag ang basong hawak, ay kaagad siyang tumayo, at mabilis ang mga hakbang na naglakad siya patungo sa pinto ng drifting mist. Naninikip ang dibdib niya, dahil sa abnormal na pintig yun, kaya gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin. Tumayo na rin si Taj, pagkatapos niyang maglapag ng pera sa bar table. Kaagad siyang sumunod kay Tori, na naabutan naman niyang nakasandal sa motor niya. You left your jacket? Aniya kay Tori, nang tuluyan siyang makalapit sa tabi nito. Tumingin naman si Tori kay Taj. Kinuha niya mula sa kamay ng lalaki ang jacket niya, bago iyon isinuot. Salamat, mahina ang tinig na sabi ni Tori, pagkaraan ng ilang saglit. Hindi kumibo si Taj. Nakatitig lamang siya kay Tori, na kaagad namang nakaramdam ng pagkailang, dahil sa lantarang pagtitig ng lalaki sa kanya. Iwinasiwas ni Tori ang isa niyang kamay, sa tapat ng mukha ni Taj, bago nag-iinit ang mukha na sinita niya ito. Hey, stop staring. Mahina namang natawa si Taj. Sorry, I just can't help it. Aniya kay Tori, bago napapitik sa hangin, nang bigla siyang may maisip. Care for a ride? Tanong niya sa nagulat na babae. Excuse me. Tila namamalikmatang antag ni Tori kay Taj. Itinuro naman ni Taj ang motor na sinasandalan ni Tori. That's my baby, aniya ritong may ngiti sa mga labi.
You wanna ride with me? Tanong niya ulit dito. Saglit namang natigilan si Tori. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Taj, at sa motor na sinasandalan niya. Aba, malay ba niyang motor pala nito yun? Ayos lang naman kung ayaw mo, ani ni Taj, nang walang makuhang tugon mula kay Tori. I understand. No, putol ni Tori sa sasabihin ni Taj. I mean, I'd like to. Medyo nahihiyang paglinaw niya, nang makitang bumakas sa mukha ng lalaki ang pagkadismaya, nang marinig ang pagnunya. Kaagad namang nabuhayan naman ng loob si Taj. You mean? Puno ng pag-asam na antag niya. Gumuhit ang masaya, ngunit tipid ng ngiti mula sa mga labi ni Tori. I mean, yes, pag-ulit niya sa kanyang sinabi. I wanna go and ride with you, but, my car, nag-aalangan na turan niya. I mean, my uncle's car, aniya sabay tingin sa Toyota Corolla, na pag-aari ng Uncle Anson niya. Give me the key, sabi ni Taj kay Tori. Nagtataka man, ay kinuha na lang din ni Tori ang susi ng kotse sa dala niyang purse, at inabot iyon kay Taj. Wait for me here, bili ni Taj kay Tori, bago itinaas ang kamay na may hawak na susi. Ipapahatid ko kay Oxygen, ang sasakyan ng uncle mo, tapos ako na ang maghahatid sa iyo mamaya. Is that okay with you? Saglit na nag-isip si Tori bago tumanggo. Okay, tugon niya. Good, malawak ang ngiti sa mga labi na ani ni Taj. Stay here, babalik ako kaagad. Tumanggo lang si Tori kay Taj. Ilang saglit pa, ay tuluyan nang nawala sa tabi ni Tori si Taj. Habang hinihintay na makabalik ang lalaki, ay tumingin-tingin na muna siya sa paligid. Nasa bakana ng pinakabayan ng San Lorenzo ang drifting mist, kaya hindi nakatakatak-ang, may iilan pa ring sasakyan na dumadaan sa kalsada. Pasado 11:00 na ng gabi, at patay na ang mga ilaw sa kabahayan, maging sa ilang establishments na nasa paligid ng club bar. Tanging ang mahinang huni na lamang ng mga kuliglig, at ihip ng panggabing hangin, na humahampas sa mga dahon ng puno, ang maririnig sa paligid. Let's go! Napapitlag si Tori, nang marinig niya ang malamig, ngunit malambing na tinig ni Taj, mula sa kanyang likuran. Nilinggan niya ito, at tinanguan. Okay, tugon niya. Kinuha ni Taj ang itim na helmet, na nakapatong malapit sa manubela ng motor, bago nito yun walang kibong isinuot kay Tori. Tila namamalik matang napatitig naman si Tori kay Taj, hanggang sa damako ang mga mata niya, sa matangos nitong ilong, pababa sa mga labi nitong mamula-mula. Medyo mapintog ang pang-ibabang labi nito, na tila ba nag-aanya ng isang matamis na halik. Napaisip si Tori, kung ano kaya ang pakiramdam na mahalikan ng lalaki. At parang masarap kagat-kagatin ang pang-ibabang labi nito. Stop it, Tori, or you will regret that later, babala ni Taj kay Tori, na kaagad namang nag-iwas ng paningin. Nag-iinit ang mukhang, ibinaling ni Tori sa malayo ang kanyang pansin. God, nakakahiya. Tiim naman ang anyo ni Taj, habang inaayos ang pagkakakabit ng helmet sa ulo ni Tori. Hindi siya manhid, para hindi maramdaman ang tensyon mula sa babae, at hindi rin siya bulag, para hindi mapansin, kung saan nakatutok ang mga mata nito. But he still had to gather all his control, just to not kiss her. Nang masiguro ni Taj, na maayos na ang pagkakakabit ng helmet sa ulo ni Tori, ay sumakay na siya sa motor niya. Pinaandar niya ang makina niyon, sa kanya tiningnan ang kasamang babae. Hop in, aniya rito. Sandaling nag-alinlangan si Tori, bago siya tuluyang umangkas sa likuran ni Taj. Humawak siya sa balikat nito, para hindi siya ma-out of balance, pero natigilan siya, nang hawakan ni Taj ang magkabila niyang kamay. Mula sa mga balikat nito, ay inilipat ang mga iyon sa baywang nito. At hindi lang nito basta inilipat ang mga kamay niya, dahil ipinulupot nito, maging ang mga braso niya sa sarili nito. Taj, kabado, at nag-aalangang tawag ni Tori sa lalaki. Stay still, utos ni Taj kay Tori, bago niya tuluyang pinaandar ang motor. Walang nagawa si Tori, kundi higpitan ang pagkakayakap niya sa baywang ni Taj, lalo na nang bumilis ang takbo ng motor nito. Napaisip tuloy siya,
Kung sinasadya ba nito iyon o hindi, pero nang mapuno ng malamig na hangin ang mukha niya, na tumatama mula sa nakabukas na glass shield ng helmet, ay napapikit na lang si Tori. Dinaman niya ang init ng katawan ni Taj, na tumatagos mula sa suot nitong damit. Maluwag din siyang napangiti, nang mapuno ang ilong niya ng amoy ng lalaki. "You smell so good," hindi napigil ang yuzel ni Tori. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.